Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Good morning po. Okay pa po ba kayo? Ito po yung mga petsa de peligro ng simbang gabi. Yung medyo nauubos na yung mga tao, napuyat na, tapos dadami uli yan sa bukas at sa huling araw. Pero mukhang dito sa atin sa katedral ay sustained naman ang population. So, congratulations at palakpakan muna natin ang bawat isa. Kasi pampitong araw na natin ngayon. Alam niyo po, nasa San Roque na po ako ng halos 6 na buwan na mula nung pag-alis ko po dito sa katedral nung June. Alam niyo po, isa sa pinaka nakakapagod na araw doon ay tuwing First Friday ng buwan. Actually, hindi ko po maintindihan. Alam ko namang devotion to the Sacred Heart ang First Friday. At actually, lahat ng Fridays. Pero halos lahat ng schools, companies, gusto nila ang misa nila First Friday. Minsan nga po gusto ko nang sabihin sa kanila, hindi nyo ba alam na pare-parehas lang namang misa iyan? First Monday o First Friday, parehas na misa yan. O kaya, First Friday o Third Friday, parehas pa rin yan. And so one time, talaga pong pagod na ako. I think, 6 po yung misa ko nung araw na iyon sa maghapon at may 2 holy hour pa. Sa panghuling mas, halos naubos na po yung aking boses. At alam nyo, napadasal po talaga ako habang misa. Sabi ko, Lord, tulungan niyo po akong matapos itong misa. Pagod po yung katawan ko, pero kaya ko pa naman. Masakit na yung lalamunan ko at yung mga paa ko, pero thankful ako na pari ako at nakakapagmisa ako. Kasi gusto ko yung ginagawa ko eh. Gusto kong magmisa at mahal ko yung ginagawa ko. Pagka-uwi ko po, paghiga ko sa aking kwarto, talaga namang parang na-magnet ang aking likod. Drain na drain ako. Pero alam nyo po, surprisingly, masaya ako. Masaya ako. Naramdaman nyo na din po ba yung ganun? Yung parang kahit pagod ka sa maghapon, masaya ka pa rin. Yung kahit wala ka ng energy, feeling mo fulfilled ka pa rin. At kahit na ang dami-dami mong ginawa sa maghapon, parang sulit lahat ng effort. Mga kapatid, ang ating ebanghelyo po ngayon ay yung awit ni Maria o tinatawag nating Magnificat. Isang awit ng papuri. Pero, hindi po ba kayo nagtataka? Bakit parang ang saya-saya ni Maria? Kamuntik na nga siyang hiwalayan ni Jose. Yan po yung gospel kahapon, di ba? Joseph decided to divorce her quietly nung nalaman niyang buntis si Maria. Si Maria paawit-awit pa ngayon. Kamuntikan ng hiwalayan. Bakit puro pagpupuri sa Diyos ang sinasabi niya ngayon? Di ba nga nabuntis siya nang walang ama, yung kanyang anak. Tapos paawit-awit pa siya ngayon. Bakit parang masaya pa po siya? Wala ngang kasiguraduhan yung future niya dahil dun sa sanggol sa sinapupunan niya. Maaari siyang husgahan, i-outcast, pagbintangan, awayin, patayin. Pero bakit sa kabila ng lahat ng ito, nakuha pa niyang umawit ng papuri sa Diyos? Alam niyo po kung bakit? Gusto niyo pong malaman? Nga chismosa. Dahil po sa Diyos nakaugat ang kanyang kagalakan at hindi sa kanyang kalagayan.
Sa Diyos nakaugat ang kanyang kagalakan at hindi sa kanyang kalagayan. Ikapitong Misa de Gallo na po natin ngayong araw na ito. At alam ko po na maraming pumapasok sa ating simbahan. Pagod, puyat, may pinagdaraanan, maraming mga tanong, maraming mga takot, may mga pangamba. May iba sa atin, may sakit pa na iniinda. May mga pagsubok na hinaharap ngayon, lalong-lalo na magpapasko. Pamilya, trabaho, kalusugan, kabuhayan, samot-saring mga alalahanin sa buhay. Hindi po perpekto ang buhay nating lahat. Ngunit tulad ni Maria, pinili niyang magpasalamat at magtiwala. At yun po yung dahilan kung bakit tayo nagsisimbang gabi, nagsasakripisyo, naghahanda ng sarili, at nagpapasalamat sa Diyos. Kasi naniniwala tayong hindi niya tayo pababayaan hanggang sa dulo. Mga kapatid, yung ganitong klase ng kasiyahan po ay hindi matatagpuan sa mga material na bagay na natatapos at nauubos, kundi sa katahimikan ng isang pusong nagtitiwala. Ito pong awit at papuri ni Maria ay hindi po pagtakas sa problema. Father, baka hindi lang niya iniisip yung kanyang pinagdaraanan, kaya pakanta-kanta lang siya ngayon. Pa-praise God lang siya ngayon. Hindi po. Ito ay pananampalataya sa gitna ng problema. Hindi po ito pag-invalidate sa kanyang nararamdaman, kundi pagtitiwala na nariyan ng Diyos sa gitna ng kahit anong karamdaman. Mga kapatid, kailan po yung huling pagkakataon na naging tunay kang masaya? Natanong nyo na po ba yung inyong sarili? Yung totoong kasiyahan, yung malalim na tuwa. Happiness is found not found on created things, but joy is founded on God. Pwede tayo maging masaya sa mga bagay-bagay sa paligid natin, pero yung malalim at tunay na kasiyahan, sa Diyos lang yan matatagpuan. At itong awit ni Maria, isa po itong awit ng isang taong at isang puso na punong-puno ng pasasalamat sa kabila ng paghihirap, sa kabila ng pagod, sa kabila ng mga pag-aagam-agam sa buhay. Sana hindi po lumipas ang Pasko na napagod lang tayo. May iba po sa atin, lumipas yung Christmas, ang feeling walang pagkatapos, ay, tapos na. Tapos na yung pagod. Sana po, napuno din yung puso natin ng pasasalamat para sa bandang huli, masasabi din po natin at maaawit din natin ang sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu. Amen.